tinanong ng mga kasama ko dito sa mga opisyalis ng ABS-CBN at ang iba po ay itinanong sa mga opisyalis ng Securities and Exchange Commission na para pong humihingi ng confirmation kung ang inyo pong mga aksyon tungkol sa mga PDRs ay naaayon sa batas. At yung iba po positibong sinabi ng SEC na walang nilalabag. Kung ang pag-uusapan po yung Securities Regulation Code at saka yung Corporation Code. Ang tanong ko po, hindi po ba conclusion of facts lang ito at saka conclusion of law? Ibig sabihin, walang isang makapagsasabi, kahit na po siguro 10 tao ang tumindig at sabihin niya na ang PDRs ay legal, ito po'y nananatiling konklusyon lamang, hindi po ba, Attorney? Hindi po. Ito po ang konklusyon or desisyon ng mga administrative quasi-judicial agencies who have the jurisdiction in law to resolve these issues. Kaya mabigat po ang kanilang mga ginagawa. According to the jurisprudence po, the agencies who have the jurisdiction and authority and expertise with respect to certain matters, their word should be given great weight. Pangalawa po, meron tayong presumption of regularity in good faith. Ang presumption po ay yung mga kanilang aksyon ay valid, legal, and binding unless and until they are reversed by a higher court. So yung presumption of regularity, good faith, at legal compliance ay nandoon ngayon. Ngayon, pag pinanggit po kanina ni Commissioner Amato, presuming po, na lumabas sa Supreme Court decision na nagkamali ang SEC sa kanilang interpretasyon ng mga control test sa Ergosa, sa Teves, at sa Roy. Magka-apply po yung doctrine of operative fact sa akin pong palagay. Ibig sabihin nun, kung ang isang tao ay umasa in good faith sa desisyon o kilos ng administrative agency, he cannot be held liable for relying on such decisions and actions. In fact, in the case of Film Development Council of the Philippines versus Colon Heritage, that's dated June 16, 2015, sinabi po ng Supreme Court na it would be ghastly unfair. Yun po ang ginamit na salita, ghastly unfair. It will penalize people who rely in good faith on administrative rulings and decisions. Salamat po. Attorney Bautista, napakasimple po kasi ng tinanong ko. Napakahaba po ng sagot niyo. It is as if you are preaching to the choir. Ang tanong ko lamang po kung ito ay conclusion of law or conclusion of facts. Ang ibig ko lamang po sabihin, may puwersa po ba ng batas yung halimbawa isinagot ng mga administrative agencies sa mga tanong ng mga kasama ko, pero hindi ko na po i-belabor yun. Ang pinaka-importante po kasi, dahil sa pinag-uusapan natin ay dalawang bagay lang. Yung po bang pagmimay-ari at saka yung pamamahala. Kasi po, ang sabi po ng inyong mga kinatawan dito sa ABS-CBN, wala naman ay kang kapangyarihan yung mga may-ari ng PDRs na bumoto. Ang tanging ibinigay lang naman sa kanila na karapatan ay yung makakuha ng yung cash distribution. Ang totoo po niyan, nagpapakaingat pa nga sila na hindi magamit yung salitang dividend. Kasi nga, ayaw nilang masabi talaga na stockholders. They are simply holders of PDRs. Talagang inilalayo doon sa usapin na talagang walang control. Ang ibig po bang sabihin na Attorney Bautista, yung po bang paghahawak lamang ng voting rights, yun lamang ang nakakakontrol sa mga aksyon ng isang kumpanya? Doon po sa decisions ng Gamboa at hindi po, wag na po ninyong ano pa yung Gamboa. Tinatanong ko lang, ang ibig ba nyo sabihin, kung ang isang PDR holder ay hindi siya nakaboto o makakaboto, ito tanggapin ko muna na hindi siya nakakaboto.
Ang ibig po ba niyong sabihin, yun lamang may hawak ng boto ang nakapagbibigay ng kontrol sa isang korporasyon? Yun po ang desisyon ng Suprema, ng Korte Suprema. Hindi ko po opinion yun. Huwag po ninyong gagamitin ng Korte Suprema. Kayo lang mo po ang tinatanong ko eh. Ang ibig, ulitin ko po. Napakasimple po nito. Pinalilitaw po kasi ng mga representatives ng ABS-CBN, wala naman na ilang control yung mga yan. Ang boboto rito ay yung ABS-CBN Holdings Corporation. Sa ganung kaparaanan, wala silang control. Di ba? Ganito na lang para maintindihan po inyo ng lubusan, attorney. Ginamit po kasing halimbawa ng isa sa amin dito na yung pong Philippine Depository Receipt. Wala kang iniwan yan sa sa ticket ng karera. Bagamat napakasimple po ng pagkakagamit ng paghahalimbawa, Attorney Bautista, gamitin ko na rin po yun. Yung tao na gumamit ng isang nominee para bumili ng ticket, siya po yung may-ari. Siyang principal. Meron lamang siyang inutusan. Kapag nanalo po yung kabayo po yata ang pinag-uusapan doon. Yung po panalo, ibibigay doon sa principal. Hindi kukunin nung inutusan na bumili ng karera. Di po ba? Kung loto naman po yan, kahit na po ako hindi tumataya ng loto, pero naiintindihan ko po yung mekanismo niyan. Halimbawa po, Tony Bautista, mawalang galang na po sa inyo. Kunwari lamang po, inutusan ko kayo na bumili ng isang loto ticket. Pero mahigpit po yung tabubiling ko sa inyo na ito pong numerong ito ang inyong gagamitin. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5. Yan ang itaya mo. Inutusan ko po kayo. Mawalang galang na po. Meron po ba kayong karapatan na palitan ninyo yung ticket na sinabi ko sa inyo? Una-una po, yung Okay. example na sinite ni Attorney Francis K. Attorney, hindi po tayo magkakaintindihan kung hindi kayo sasagutin. Ang kanya pong example ay kabayo. Kaya hindi po Attorney, relevant yung Attorney, ganito po. na loto ticket. Ang sinabi po ni Francis din, ang narinig sa TV, yung interview. Mr. Chair, siguro po kakailanganin ko na yung tulong ninyo. Excuse me, Attorney, hanggat hindi po kayo binibigyan ng pagkakataon na sumagot ni Congressman Marcoleta, maaari lang po munang hintayin niyo po na tawagin niya po yung pangalan ninyo. Maraming salamat po. Salamat po. Ang tinatanong ko lamang po sa inyo, Attorney, inutusan, kunwari po, inautusan ko lang kayo. Attorney, sabi ko, pakibili mo naman ako ng ticket ng loto. Pero ito yung itataya mo. Itong numerong ito, 1, 2, 3, 4, 5. Halimbawa kung kayo yung nominee ko, kasi po dito may nominee ito eh. Pupunta po kayo doon sa pinagbibilihan ng loto, maaaring pumila pa kayo ron. Pero hindi po ninyo iibahin yung sinabi kong number. Sapagkat ako po ang may control. Ang ibig ko lamang pong sabihin dito, kahit na po ako PDR holder, ako pa rin ang may-ari ng control sapagkat kayo ay nominee lamang. Bakit ko po sinasabi ito? Nabanggit na po kanina yung napakaraming Philippine Depository Receipts. Nag-umpisa po kayo ng September 1999. 132 million PDRs. Bago nga po magsara yung offering nung panahon na yun pong Lopez Incorporated, nag-transfer po siya ng 130 million common shares ng ABS-CBN. Ganun po kasi yun eh. Tama po yung mga pinag-uusapan kanina. Ang isang PDR may katapat na isang common share ng ABS-CBN. Pwede ko bang itanong muna sa inyo, ano po ba yung nature nung paano po ba na-record yung initial issuance ng PDRs ng ABS Holdings? Paano po na-records sa libro ng
ng ABS-CBN Holdings Corporation. 130 million ABS-CBN common shares. May I know as to how that particular issuance or transaction recorded in the books? Tayo po nung sinabi earlier, yung pong may-ari ng common shares na yun ay ABS-CBN Holdings. So, Alam ko po yun, attorney. Ang sinasabi ko, paano na-record yun? Equity or income? shares po yun eh. Hindi po. Alam ko nga po yun. Pero ang isa pong PDR ay katapat ng isang share. Nag-transfer po ang Lopez Incorporated the same number of shares. 132 million PDRs corresponding or relating or underlying 132 million shares. Yung initial issuance po ng ABS Holdings Corporation, paano po na-record sa libro? Mr. Chairman. Mr. Chairman, Yes, sino po yung... Mr. Chairman, may I Yes, can answer that question. Attorney Quezon. Mr. Chairman, noong 1999 yung Lopez Inc. tinransfer ho yung shares to ABS Holdings Corporation. Pagka-record ho nun ay asset ng ABS Holdings Corporation. Asset po. Yes. Ibig sabihin, capital, di ba? Asset, equity. Yes. Oh. Hindi ho equity dahil Hindi po. in-assign Magiging ganun po yung katuturan niya. Bakit po? Kasi po kung i-declare nyo na income, tatanungin ko kayo kung nagbayad kayo ng capital gains tax. Sasabihin nyo siguro sa akin. Hahanapin ko yung pagbabayad nyo sa BIR. So kung i-consider po ninyo na equity yun o kaya capital, walang iniwan po din yun sa isang taong nagmamayari ng isang common share. Ito po ngayon yung ano dyan. Kaya po natin hinihimay ito. Sabi nga natin, dalawa po kasi ang test ng control, attorney. Kayo na po ba yung sasagot? Tayo po itinuruan sa isang desisyon ng Korte Suprema. Ito po yung case ng Nickel versus Redmond. Na doon ay sinabi ng Korte Suprema, dalawang uri ang pagtutuos ng control. Yung control test, ito po yung situs control. Madali po yun. Kunin lang po lahat ng shares ng ABS-CBN. Titingnan ng mga pangalan. Kung lahat po Pilipino, wala na pong problema yun. Pasado po kayo sa saligang batas. Ano po yung pangalawang test? Kayo na po sumagot. What is the second test? ABS-CBN. Attorney, kayo po ba? Who would like Attorney Aya Bautista to answer that question? Congressman Marcoleta, available din po dito ngayon yung SEC General Counsel. Baka gusto niyo pong tanongin. Mamaya na po siguro, Mr. Chair, kasi po, sayang po yung pagkakataon Sige po. na nandito. ABS-CBN, isa po sa inyo, kung maaari po sumagot. Dalawa po yung test. Alam po ninyo ito, corporation law lang ito eh. Yung pong unang test, walang problema ron. Yung situs of control. Napakasimple nun. Titingnan po natin yung mga shares of stocks. Iisa-isayin po natin. Walang problema, puro Pilipino, Mr. Chair. Walang sasabit doon sa 100% Pilipino. Ano po yung pangalawang test na itinuro sa atin ng Korte Suprema? Nickel versus Redmond. Tara ko, may patan ha. Hindi po nyo kabisado. Ito po yung grandfather rule. Gagamitin po natin yung grandfather rule kapag merong agam-agam. Pag merong pagdududa, kinakailangang makita sino talaga ang may-ari. Ito po yung konsepto ng beneficial ownership. Tama po ba? Ito po kasi ang pinaka-gist ng ating pinag-uusapan ngayon. Wala pong pagtatalo, ABS-CBN is a mass media company.
At sa ating saligang batas, talagang mahigpit ang kautusan, 100%. Alam po ninyo, ngayon po kasi modernong panahon, modern technology, inaamin naman po natin na lumaganap ang maraming mga financial instruments. PDRs, I would admit, are innovative, creative financial instruments, kagaya po ng inyong unang pangungusap kanina, that probably suit the desires and needs, the peculiar needs of several investors. Ang nagiging problema po, kasi ganito, nung ang ating saligang batas ay na-ratify, 1978 pa po yun. Wala pa pong masyadong PDRs, hindi pa po masyadong kilala. It's too far away from our time. Kayo nga po ang nagsabi kanina na kayo po ang nagpauso nito eh. Hindi po dahil sa creative ito or very innovative, hindi na kailangan natin suriin. Kasi nga mahigpit po yung tuntunin ng saligang batas. Kinakailangan merong pamantayan kung talagang ito ay hindi nakakasircumvent ng saligang batas. Ang PDR po sa kanyang unang tingin, walang masama doon. Lalong-lalo na po doon sa mga korporasyon na hindi naman hinihingi yung 100%. Meron po kasi korporasyon, attorney, 60-40. So, meron tayong allowance sa mga banyaga, 40%. Sa advertising naman, 70%. Ganun po eh. Wala siguro, medyo may kaluwagan po siguro kung gagamitin yung PDRs doon kasi meron namang allowance talaga sa banyaga. Kaya lang ito, nagkataon po. Ito lamang po ang provision ng saligang batas na nagtatakda na 100% dapat. Ang Kongreso po ay maingat din naman dito. So, ano po yung beneficial ownership? Nagkaroon po kasi ng pagkakataon na ma-define po yung kung ano ibig sabihin ng beneficial ownership. Nakatara po sa Section 3.12, 2015 IRR, the Securities Regulation Code, Republic Act, 8799. Babasahin ko po, Mr. Chair. Beneficial owner or beneficial ownership means any person who directly or indirectly through any contract, arrangement, undertaking, relationship, or otherwise has or shares voting power, which includes the power to vote or direct the voting of such security or direct the disposition of such security. Hindi po totoo yung mga pahayag na wala sa kanya yung karapatang bumoto ay nawawala na siya ng kapangyarihan. Ang beneficial owner po, nakapag-direct siya, nakapag-i-influence siya kung paano iboto yung underlying share. Ito po ay nasa batas. Ngayon po, ang sabi natin kanina, hindi naman namin binibigyan ng karapatang bumoto. Kaya po ang tanong ko kanina kay Attorney Bautista, yun lamang po bang karapatang bumoto ang kumukontrol? Hindi po. Hindi po. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa po yung PDRs natin. Si Marcolita, Hindi ngayon, meron kayong halimbawang gagawin na isang fundamental decision. Mangangailangan po kayo ng, under the corporation code, mangangailangan kayo ng at least 2/3 ng outstanding stocks ng ABS-CBN. Kung nagkataon po yung mga PDR sa halimbawa, biglang ngayong nag-exercise ng right to dispose yung may-ari nito. Pero wala naman po gustong bumili. Nangyayari po yan. Madidelay po ngayon yan. What will happen to the fundamental decision that should be undertaken by the corporation? Mababa lang po yun. Sa makatwid po, hindi lamang yung bumoto siya, pati yung hindi niya pagboto, na-delay po
yung akbang na gagawin ng corporation. Ang dami po, binanggit po ninyo yung Roy case. Sinabi po doon, alam naman niyo yun, binasa na rin niyo siguro kahit pagbalik-balik ka rin natin yun. Hindi lamang po yung may-ari ng voting power ang makapag-i-influensya at makapag-control. Ano pong sabi doon? There are corporate control enhancing mechanisms. Tawagin nga po nila proportionality limiting measures. Nandiyan po sa batas yun. Ang isang example po ng corporate control enhancing mechanism, ito nga po yung PDRs. Paano po ito? Aaminin niyo po siguro. Meron po kayong ganito po para malaman ng mga kababayan natin. Ang dalawa pong may-ari, malalaking stockholders na may-ari ng ABS-CBN Corporation, Lopez Incorporated. At saka yung PCD Company Nominee. Tama po ba yun? Ito po kasi ay dokumentong ibinigay nyo sa Secretariat ng komite na gumagabay sa atin ngayon. Tama po ba yun? There are two major stockholders. ABS-CBN, please answer. Hindi po pwede yung tatango lang po. Please answer po. Tama po yan. Tama po. Ang Lopez Incorporated, siya rin po ang may-ari ng ABS-CBN Holdings Corporation. Tama po ba? Lopez Inc. owns 60% of ABS Holdings Corporation. Ulitin po ninyo. Lopez Inc. owns 60% of ABS Holdings Corporation. Yung Lopez Inc. ano po? Yung 10% naman po yung pag-aari ni Mr. Gabby Lopez. Tama po? Siya po ang treasurer at member of the board. Opo, tama po. 30% hawak po ni Ginoong Oscar Lopez, Manuel Lopez, at saka Salvador Pirona. That's correct. Okay. Sa makatwid po, ang majority ownership ay nasa Lopez Incorporated ng ABS-CBN Holdings Corporation. Nagkataon po, sila pa rin ang may-ari ng ABS-CBN Corporation. Tama po ba? That's correct. Okay. Isa po sa malaking may-ari ay yung PCD Company Nominee. Pero doon po, sa ibinigay po ninyong mga dokumento sa aming secretariat, nakalagay lamang PCD Company Nominee. Pagkatapos, ang nakikita namin, majority Pilipino. Ay, ibig sabihin pa lang, doon pa lang, inaamin nyo na merong kasangkot na hindi Pilipino kasi majority Pilipino lang. Tingnan po rin yung dokumento. Dapat siguro nilagay nyo doon, majority foreigner. Bakit po? Kung titingnan po natin yung mga inisyo ninyong mga PDRs, sinabi na po kanina ni DS Hernandez kanina, ang top notcher po foreign 198 million PDRs representing about 61%. Ang susunod po, dalawa po kasi yung PCD company nominee, kaya po, yung pong dokumento ninyo nakalilito Isa pong PCD company nominee, foreign. Ito po ang kanyang representation, 61%. Yung pong PCD company, Filipino, 36%. Paano po? Siguro po itanong ko sa inyo, sino po yung security agent holding the pledge of shares to secure the delivery upon exercise of the PDR hold? Sino po ba yung security agent ng mga PDRs na foreign? Philippine Deposit Trust Corporation. Ayun. Kung gagamitin po natin yung halimbawa, siya po yung inutusan na bumili ng loto. Kasi siya po yung may hawak nun Tama po ba? Tama po, di ba? Nominee lang po siya Ang principal po yung may-ari ng PDRs. Tama po. Okay, kayo naman napakasimple naman po ng... Ulitin ko po,
Dalawa po yung PCD company nominee. Isang foreign, isang Pilipino. Doon po sa mga dokumentong pinadala nyo sa amin, isa po siya sa umahawak na pagmimay-ari ng ABS-CBN Corporation. Ito po yung broadcasting. yun sa kumbagong. Sino po yung agent? Ang sabi nyo, Sa kumbagong upload. Philippine Central Depository. So siya po yung nominee. Kagaya po ng paghalimbawa kanina para po maintindihan ng ating mga kababayan, siya po yung bumili ng ticket ng loto. Pero po yung holder, ang sabi niya, ito po yung number ito yung number na itataya mo, 1, 2, 3, 4, 5. Ang merong control po noon, yung may hawak ng holder ng PDR. Sa makatuwid, kahit siya po yung PDR holder lang, makapagdidikta po siya doon sa PCD nominee, nagkataon pong hawak po ng Philippine Central Depository. Ito pong mga tanong na ito, napakasimple naman po eh. Nagbibigay po kasi ng agam-agam, babalik na naman po ako sa issue, talaga bang nagagamit ba natin ang PDRs para lusutan natin ang saligang batas? Sa totoo po, yung mga testimonya po no, na Securities and Exchange Commission, kaya po yung pangunang kong tanong kanina, attorney, hindi ba parang mga conclusion of facts lang yan? Ang tanging makapagsasabi lang kasi, kung sino talagang nagsasabi ng totoo, katapus-tapusan, ang Korte Suprema. Kami po dito, inihahayag lang namin, ang pangamba namin, baka nagagamit po ninyo para i-circumvent ang Constitution. Ang totoo po rito, kung susuriin po natin yung PDR instrument na binigay nyo sa amin, andito po, nagbigay kayo eh. Ito po. Yung kopya ko pa nga po, sabi ko sa inyo, napakalabo pero pinagdagan ko pong basahin. Ano po ang magdidikta kung may control ang PDRs? Yung pong binigay ninyong karapatan na nandito sa instrument. Alam po ninyo kung ilan ang binigay ninyong karapatan sa may hawak ng instrument. Napakarami po, alam po ninyo ito. Number 1, the right to delivery. Ano po bang ibig sabihin ng the right to delivery, attorney? Kung mamarapatin niyo po, pwede po ba akong sumagot? Opo, kung sino mo pong gustong sumagot Okay. sa inyo. Yung right to delivery po, ang ibig pong sabihin nun, kung ayaw niyo na pong hawakan ng PDR at kayo ay Pilipino, pwede pong ilipat sa inyo yung shares ng ABS-CBN Broadcasting Company. Kasi kasama po yun ng mga binili nyo. Meron po kayong deposit. Kung gusto nyo i-exercise, kasi hindi naman po kayo pwedeng pilitin na maghawak ng PDRs hanggang sa uli. Kung gusto nyo i-convert yun into shares, then i-deliver po sa inyo yung ABS-CBN common shares. Dalawang bagay po kasi yun, attorney. Kung Pilipino po, kaya niyang hawakan. Kung Opo. hindi po siya Pilipino, hindi niyo ibibigay sa kanya sapagkat isa sa kondisyon ng PDR. Tama po yun. Pero Kaya ang po- hindi po ninyo niliwanag, yun pong foreign holder, meron siyang karapatan na mag-designate ng Filipino person. Tama po? wala pong ganun sa aming PDR instrument. Kung siya po ay banyaga, ang kanya pong right is ipabenta yung shares para ang matatanggap lang niya ay yung proceeds ng shares. Cash po ang kanyang matatanggap. At kung pwede pong sumagot dun sa una niyong tanong, Sandali po. yeah, dalawa po yung listahan ng mga na sinubmit. Sandali po. Ang sabi po ninyo, wala po sa instrument ninyo na kapag ka foreigner ay hindi siya makapag-a-appoint ng isang Filipino person na maging nominee niya? Wala Wala po. pong ganun. Wala po. Kung sakali pong maipakita ko sa inyo na nasa inyo pong instrument, sakali lamang po. Sige po. Ito po yung ano po sa item, nagbigay po kasi kayo ng isang sample ng PDR instrument. Siguro kabisado naman po ninyo, ako ngayon ko lang po nakita. May I draw your attention under item 2.3, ang subject po nito, form, title, transfer, and certificate. Ano pong sinasabi rito? Lulundag na po ako dun sa pinag-uusapan. Sabi niya,
Sandali po, hindi po pala yun. Kasama liyan po. Dito po sa page 29 po, nung prospectus ninyo accompanying the statement. Ano po? Meron po kasi kayong ABS-CBN 2014 registration statement. Kasama po yon ay yung prospectus. Sa page 29 po ng prospectus na yan, ganito po yung sinasabi. Each PDR is exercisable upon payment of the exercise price of 10 centavos and will entitle the PDR holder as permitted by Philippine law to either delivery of, ayun po, or sale of the payment of proceeds from the sale of one share. Of the issue price, 43.125 shall be treated as a deposit and shall apply towards payment of the relevant share upon exercise of the PDRs. Ito po yung kasunod. Delivery of shares to non-Philippine person is not permitted. Therefore, on exercise of the PDR, the underlying shares will be delivered only to the Philippine persons designated by the holder or otherwise sold on its behalf in the open market. Binigyan po niyo siya ng kapangyarihan na mag-designate ng non-Philippine ng Philippine person. Pag sinabi mo pong Philippine person, attorney, pwedeng individual, pwedeng corporation. Eh bakit ngayon tatalikuran ninyo na sinasabi ninyo wala siyang karapatang mag-designate? Ito po yung napakalaking kapangyarihan na binigay nyo sa kanya. Magiging isang instrumento po ito para i-circumvent ang saligang batas sa dami po ng kapangyarihang binigay ninyo. Kung babasahin po ninyo itong instrument na binigay nyo, ang title nga po nito ito po, Philippine Deposit Receipt Instrument, ABS-CBN Holdings Corporation. Dito pa nga po, may karapatan po yung holder. Sir Chair, narinig po ninyo. Siguro po mamaya na po kayo Hindi po. confer ng note. Pagpaumanhin niyo po. Ganito po. Hindi nga nakita niyo po, meron. So, sa makatweet, tama po ako. Meron pong nakasulat nga dito. Meron po pala, no? Mabuti po. Dapat po tinitingnan. Ako ngayon ko lang nakita po eh. Pero kayo, dapat, kayo po nagpasimula nito, dapat alam po ninyo ito. Ngayon, nasaan na ba ako? Isa pa pong kapangyarihan na binigay ninyo sa may-ari ng PDR. Binigyan po ninyo siya ng kapangyarihan na sa English po kasi, to vary and modify the rights of the holder. Ito po yung talagang nakapagbigay sa akin ng iba yung parang pagkabahala. Bakit po ganun? Nakalagay rito, by way of an extraordinary resolution, the PDR holder can vary and modify the rights depending on several eventualities. Ito po ba sinuri ng Securities and Exchange Commission? Kanina po, yung mga tanong ng mga kasama ko, in-approve pala ng Securities and Exchange Commission. Ibig sabihin, pag in-approve yan, talagang may primary jurisdiction, ganito po yan. Ang ibig po ba niyong sabihin, attorney, nung in-approve po ng Securities and Exchange Commission, tinignan din po ba niya kung yung PDR ay maaring nakapag-circumvent ng saligang batas? Tinignan ba ng SEC po yun? Yung po ba yung inyong assumption? Yan po ang aming assumption kasi lahat po ng mga dokumento at lahat ng mga requirements, pati po yung PDR instrument at lahat ng kailangan i-disclose, dinisclose naman po namin sa Securities and Exchange Commission. Yun po yung assumption ninyo. Yun po. Meron. Yung po kasing pagbabari or modification of rights upon the existence of some eventualities or contingent conditions, mangyayari lamang po yun pagkatapos na approvein yung PDR para i-offer na ninyo. So, lalabas po dito, hindi kailanman malalaman ng Securities and Exchange Commission
kung ano yung mga rights na babaguhin at ano-anong mga conditions na magti-trigger kung bakit binago yun. Wala na pong alam doon ang Securities and Exchange Commission. Hindi po niya kontrolado yun. At ang Securities and Exchange Commission po ay hindi isang korte na sasabihin niya, ito hindi makalalabag ito sa saligang batas. Meron po ba siyang ganung kapangyarihan, attorney? Na pag nung makita niya po, ang totoo po nito, alam po niyo yung kasagutan eh. Ano po ang in-approve? Ang in-approve po nila sa inyo ay yung actual na pagbibenta ninyo ng Philippine Depositary Receipts. Wala pong kinalaman doon yung determination kung meron man, kung ito'y nakalabag sa saligang batas. There was no determination on the part of the Securities and Exchange Commission to look into whether or not some kind of circumvention has been done. Why? Hindi po kasi trabaho ng Securities and Exchange Commission yun. Sukat na, mairehistro nila, nailagay po sa tamang mga requisite na hinahanap ng Securities and Exchange Commission, sabi niya, okay na yan. Pero hindi po niya titingnan. Hindi siya lalabas sa 4 na sulok ng PDRs na yan para lamang sabihin sa inyo, constitutionally, tama po ito. Wala pong ganun. Ang totoo po niya, attorney, kung halimbawa naniniwala kayo sa assumption ninyo na tama lahat ito, nakita lahat ng Securities and Exchange Commission. Pero, kayo na rin po siguro ang dapat na tumingin dito sa inyong mga dokumento. May mga disclaimer po. Ito po. Doon pa lamang po sa Securities Regulation Code, ang sabi niya, Section 12, the Securities and Regulations Code, ito po, 12.7, Madam. Any untrue statement or fact